Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Minsan po, pag masama pong panahon, wala po silang magagawa, kundi po umutang. So, pag-utang po nila, yun yung way nila para makasurvive. Hindi, talagang po sobrang hirap po ng pangingisda. Kasi pag sa tubig po, hindi po tayo, ang tao po, hindi naman po pinangalak sa tubig. Talaga po tayo sa lupa. So, pagsapalaran po tayo sa ibang parte ng mundo po. So, dagat po, hindi natin alam sa maalon, minsan po banayad naman po siya, minsan may bagyo. So, gabay ka ng bawat pangarap, lakas ng bawat pagsisikap. Ikaw ang tunay na kaibigan. Welcome to the Music of the Gospel Sunday Reflection. Gabay ng pangarap. Mga kapatid, gabay ng pangarap, pag sabihin natin gabay ng pangarap, yung mga taong kasama natin sa ating paglalakbay, na masasabi natin, kahit mga pagsubok sa buhay, anumang mga hadlang sa buhay, naging gabay natin. Hindi tayo iniiwan, hindi tayo pinapabayaan. Siguro masasabi ko rin po sa inyong lahat, kayo din po ay patuloy naging gabay sa patuloy na pagbabahagi at nagbabahagian sa Music of the Gospel Sunday Reflection sa salita ng Diyos. At sa inyong lahat, ito po ay gabay ko rin sa aking kasayahan. Nandiyan kayo palaging kasama. Nandito tayo sa Bundok Peninsula, in particular po sa bayan ng Agdangan, sa Quezon Province. Kasama natin ngayon ang ating kapatid na palagi niya napapakinggan at tinatawag daw siyang alibughang anak o prodigal son. Mapapakinggan natin itong si Brother Jamar Idiso na maging kabahagi ng ating pagnilay-nilay ngayon. Dito tayo ngayon sa isang napakagandang dalampasigan ng Agdangan. Salamat sa pagtugon sa aking pag-anyaya sa iyo. Dito naging kabahagi ka rin sa aming pagdalaw dito sa inyong napakagandang lugar sa Agdangan. At tinatanaw ko po din ito na utang na loob dahil ikaw pong namamahala sa amin dito sa paghanap namin ng mga lugar para sa aming gaganaping upcoming summer camp 2024. Jamar, ang ating pong napili ngayon na pamagat sa linggong ito, na second Sunday of Lent, ay walang iba kundi gabay ng pangarap. Magandang umaga po sa lahat. Special po, maraming salamat po, Father Lily, sa pag-anyaya po sa akin. Ito'y lubos na rin po na isang biyaya o blessing po sa akin to. Pagkakataon to na napanyaya niya po ako bilang mag-isang guest niya po dito sa inyong munting vlog po. Papakilala po ako po si Jamar Idiso po. Tubo at lumaki po dito sa Agdangan, Quezon. Dito po ako pinanganak. Ngunit ako'y lumaki na po sa aking pamilya sa Manila po. So, as of now po, dito po ako nag-i-stay sa aming magandang lugar. So, dito po, napakamaganda po. Virgin pa po yung mga dagat po dito. So, hindi pa masyadong matao, hindi congested tulad sa ibang mga lugar. Alam mo, Jumar, alam mo naman na talagang yung mga magulang ay talagang naging bahagi din po sa aming buhay sa seminaryo at kung paano sila naglingkod. At Jumar, ang ating pong pamagat din po ng ating Music of the Gospel song ay Kristo, no? At sinasabi dito, ikaw ang lagi kong kausap, ikaw ang laging tinatawag, gabay ka ng bawat pangarap,
lakas ng bawat pagsisikap. Ikaw ang tunay na kaibigan, ginto ang puso't kalooban. Napakaganda. At alam mo, Jomar, nais kong bibigyan ng pansin lamang yung sinasabi mo na yung batang-bata ka pa hanggang ngayon, patuloy kang tinatawag na prodigal son o alibughang anak. Ano po yun? Ano po yun, Jomar? So, ako po bilang panganay na anak po, ako po ay lumaki din po sa Bible study. So, nagkaroon po tayo ng kaalaman sa mga salita ng Diyos po. Nakasama po tayo sa mga mission na rin sa past po nating mga gawain. So, may mga bagay po tayo na natutunan. Ngunit, yun nga po, sa kalaunan po ng panahon, meron yung mga challenges po na dumating sa ating buhay, na sinubok po tayo ng... At Jomar, napakaganda po ang ating ibanghilyo ngayon, no? Itong pangalawang linggo ng Kwaresma. Dahil binibigyan ng pagkakataon ni Jesus yung kanyang dalawang alagad na makasama doon sa napakataas na bundok, no? At makikita natin na itong mga taong ito ay ang kanilang pinanggalingan ay mga mangingisda man talaga. No? Yun nga, na pag-uusapan natin, na pagbabagian din natin, ano bang buhay ng mga mangingisda dito sa Agdangan, no? At na-relate mo nga din sa buhay mo kung anong klaseng buhay na mayroon ka in relation doon sa buhay ng ating mga kapatid na mangingisda sa'yo. Sa buhay natin, no? Ang sarap damdamin natin, ang sarap na makikita natin na bawat ahon natin, bawat pagsubok natin, pagharap sa mga alon at mga unos ng buhay, may gabay tayo. Meron din po tayong dagat doon. So, itong, particularly po sa Agdangan po, ang isa sa pinamumuhay ng mga tao ay pangingisda. So, dito, ang nakasalaing, lalo po dito sa Dalampasigan, ang mga tao po dito ay nagre-relay po sila sa pangkita po nila, nire-relay po nila kung ano po ang blessing na makukuha nila sa dagat. Kung anong lalapag nila sa kanilang kapagkainan. Minsan po, pag masama pong panahon, wala po silang magagawa, kundi po utang. Pag utang po nila, yun yung way nila para makasurvive ng day. May mga panahon naman po na dagsa po ang isda. So, yun po yung naman po sila na mas madami pong blessing na bibigay sila, mas madami po ang pwedeng nilang maiambag po sa kanilang pamilya. Pero po, yun nga po, nung unang panahon mo naman po, talagang po sobrang hirap po ng pangingisda. Kasi pag sa tubig po, hindi po tayo, ang tao po hindi naman po pinanganak sa tubig, talaga po tayo sa lupa. So nakipagsapalaran po tayo sa ibang parte ng mundo po. So yung dagat po ay hindi natin alam, minsan maalon, minsan po banayad naman po siya, minsan may bagyo. So, ganun din po ang buhay, Jomar, ano? Opo, tunay po. Ang buhay natin, ang buhay ng mangingisda sa kanilang pagpalaot, ay hinaharap nila yung mga alon, hinaharap nila yung unos, at matindi pa dyan kung wala kang mahuli. Nandyan na nga yung mga alon, nandyan yung unos, wala ka pang nahuli. No? Talagang mas masakit sagad na sagad yung buhay mo. No? Ang sakit-sakit yun para sa mangingisda. At Jomar, no, binibigyan ng pagkakataon ni Jesus itong dalawang alagad na ito, na si Pedro at Juan, para maranasan, no? Pag akyat pa lamang nila, nandoon na yung gabay, no? Gabay nila si Jesus sa kanilang pag-akyat. At ihambing natin ito sa buhay ng mangingisda. At napakaganda dahil para bagang nakita ko dito, Jomar, na sa buhay ni Jesus nung nandoon sa tuktok ng bundok, naging gabay din po niya si Moses at si Elias. No? Naging gabay dahil alam naman natin si Moses, minsan presensya ni Moses nung encounter ni Jesus ay isang mensahe na yung mga Israelita nung nandoon sila sa kamay ng mga Egyptians, sa mga Egyptians. Pharaoh po. Oo.
Habang nandoon sila sa kamay, naging alipin sila at nakikita natin yung gabay ng Diyos sa kanila. Nakatawid sila sa paging alipin sa kamay ng mga Egyptian. No, talagang nandoon yung gabay ng Diyos, hindi pinapabayaan ng Diyos. Hindi lamang sila nakatawid doon para maging malaya, kundi nakatawid din po sila doon sa Red Sea, no? Sa Red Sea pagtawid nila kung paano ginagabayan sila ng Diyos. At pagtawid nila sa disyerto, imagine for 40 years. 40 years old. Sa pagdating nila sa lupang pangako, tinutupad ng Diyos ang kanyang pangarap na siya ay maging gabay nila para marating ang kanyang pinapangakong promised land or lupang pangako. So napakaganda no, ng pag-ipag-usap na yon. At si Elias naman ay nagbigay ng mensahe dahil alam naman natin siyang propeta, isang mensahe na ito ay tugon doon papuntang Jerusalem. Ng Jerusalem, ito yung lugar na kung saan ialay ni Jesus ang kanyang buhay. Dito makikita natin, nandyan sa Jerusalem na yan, nandyan ipapako at mamatay ang Limang Kristo. So, para bagang pinapakita ni Elias dito, yung pagtawid din po ni Jesus. Pagtawid sa pamagitan, tinuturo ni Elias, yan ang Jerusalem. Ito nga yung presensya ni Jesus. At itong si Jesus ay itawid niya ang kanyang paghihirap hanggang dyan sa taas ng krus at makamit ang pangako ng Diyos at kaligtasan nating lahat. So, itong pagtawid na ito, isang pagtawid natin, hindi na itong mga Israelita, kundi sa atin na isang pagtawid natin na makatawid tayo sa kasalanan na sa pamagitan ni Jesus na ialay ng siyang buhay hanggang sa taas ng krus para tayo makatawid. Para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napakaganda pala yun, ano? At yun nga, Mar, yung pagtawid natin. Isang pagtawid din po sa'yo, sa buhay mo, yung anak mo na pinagkait sa'yo, no? For 2 years na, hindi mo nakikita yung anak mo, no? Gustong makikita, masulyapan mo lamang. Sinong gabay mo para mabigyan ka ng pag-asa o hindi ka mawala ng pag-asa na isang araw, mayakap mo, mahagkan, at makasama mo yung anak mo. Yan yung Father, siguro sa nangyari sa buhay ko na naging mga problema. Siya yung problema na yun na talagang nadurog yung aking puso dahil nga sa anak ko. So yun yung isang problema na talagang hindi naman siya yung challenges sa akin ngayon na kung paano ko saan ako hahanap ng gabay upang makakuha ng lakas na kasama ko ulit ng anak ko. Yung anak ko kasi naging ngayon yung naging lakas ko upang magpatuloy sa buhay. Sa buhay kasi tayo batid naman natin na tayo mabubuhay lang ng isang beses sa mundo at hindi natin alam mga panahon na pwedeng mangyari. Hindi natin alam na isang araw o anong oras pwede tayong mawala sa mundo. So hanggat nabubuhay po tayo, gumagawa po ako ng mga ways para yun ipaglaban po yun. Para makasama ko lang po yung aking munting prinsesa po. Wow! Prinsesa. So, alam mo, Jamar, napakaganda yun kahit sabi mo habang may buhay, hindi ka nawala ng pag-asa. Makasama mo yung munting prinsesa na masasabi natin na maging gabay mo rin to sa buhay mo. Ngunit ang nasasabi mo kanina yung nandiyan ang Diyos na gabay mo sa iyong araw-araw na buhay. Siyang nagpapalakas sa'yo. At alam mo, Jamar, yung mga alagad na yung nakita nila nagbabagong anyo si Jesus, no? Alam mo yung karanasan nila, sabi mo kanina, yung karanasan ng mga mangingisda ang hirap, no? Tunay po, Father. Ang karanasan mo rin sa buhay, no? Na yun nga, gusto mong masulyapan yung anak mo at pinagkait ito ng ilang halos 2 taon. 2 taon na, no? Sa isang ama na nananabik na araw-araw makasama, mayakap yung anak. Ito ay pinagkait pa sa'yo, no? At napakaganda yung naranasan ng mga alagad, yung pagbabagong anyo ni Jesus, no? Ni Pedro, dito na lang tayo. Kung gusto mo, magtayo
kami ng magtayo ako ng 3 kubol, isa sa'yo, isa kay Moses, isa kay Elias. Opo. No, napakatindi. Bakit kaya? Dahil, yun nga, Jesus, ang ganda-ganda na dito. Babalik pa ba tayo doon? Babalik pa ba kami Sa doon? hirap. Ay, hirap ng buhay, ano? Opo. Mm. No, na yung mga mapagminsan nga na pag masaya na tayo, ay natin gusto lang mananatili tayo sa kasayahan. Tunay po. Pag minsan naman din, pag nandyan sa kahirapan, gusto ng mga kapatid natin na mag-give up, ano? Mawala ng pag-asa. Oo. Ngunit, again, habang nandito tayo sa mundo nito, yung bumababa ang mga alagad, ngunit nandun si Jesus, kasama din po nila sa pagbaba. Gabay din po nila si Jesus sa pagbaba. Ganon din po sa atin, Jamar, ano? Sinasabi mo kanina, hindi tayo mawalan ng pag-asa. Nandyan ang Diyos, kasama natin, gabay natin ang Diyos. At sinasabi ng awitin nga, Ikaw ang lagi kong kausap. Ikaw ang laging tinatawag. Gabay ka ng bawat pangarap. at dahil pagpapatunay na ang Diyos ay gumagabay, no, sa taas, nung sa tuktok na yun, nagbagong anyo si Jesus sa tuktok ng mundo. Anong sabi niya ng Panginoon? Ito ang pinakamamahal kong anak. Pakinggan. Yun siya. Nagsasalita ang Diyos. Ngayon siya na ang nagsasalita. No? Sinasabi niya talagang gabay na gabay ako sa aking anak. Minamahal ko to. Hindi ko kayang pamabayaan. At representing Jesus sa kanyang mga alagad na hindi din po tayo pamabayaan. Napakasarap pong pakinggan. Oo. Despite na anong nangyari sa buhay natin, kahit anong gulo, na huwag tayong mangamba na may Panginoon tayo na may awa at sa atin laging gumagabay. Na kung anong problema, humiling ka sa Kanya, tumatok ka, manalangin, eh, siya ang magbibigay sa iyo ng way para masolusyonan yung kung anong problema mo na kinakaharap sa buhay. Magtiwala ka lang sa Kanya. Wow, napaka-positibo pananaw sa buhay, Jamar. At alam mo, Jamar, dito ngayon sa Kwarisma, dito sa panahon ito, sa paalala ng Diyos sa atin, nagabay natin siya. Kung nagbabagong anyo man si Jesus doon, pinapatunayan na sa paggabay din po ng Diyos sa atin, sa patuloy nating pagkapit sa Panginoon, nandoon din yung pagbabagong anyo sa buhay natin. Magbabago yung practice. Term namin, radical change. Radical change. Oo. Ng isang tao. Bilang Kristyano na, yun, na araw-araw ay ikaw'y kailangan lumago sa hindi para sa ibang tao, kundi pagserbisyo natin ng Panginoon Diyos na tayo ay pagkisilbi sa mga, halimbawa sa mga katulad yung mga gumagawa sa mga tao sa bahay po. So, isa na rin po yun na kami po bilang mga servant din po na parang pinapangaralan din po namin ng Panginoon na pagservisyo po sa mga katulad yung kung may gawa ng simbahan. Mahirap din po ang inyong gawain. Napakahirap po na inyong para kayo po yung mga pastol po na kami nga po yung mga ligaw na tupa na kami po yung mga inaalagaan nyo na mga naliligaw ng landas. Madaming ligaw na kaluluwa. Alam mo, Jamar, sa tuwing ako ay may kasama ganito, pagbabahagi natin sa salita ng Diyos sa social media, nakikita ko din po ang Diyos na gabay kayo. Yes, sasabi mong gabay nyo kami, ngunit gabay din po kayo na kasama at gabay ninyo ang Diyos. Jamar, maraming salamat sa pagkakataong ito. The music of the gospel, Sunday reflection, the Father, the Son, and the Holy Spirit.